Magandang araw po mga kababayan. Ikaw ba ay isang aspirants o ikaw ay incumbent barangay officials na muling tatakbo sa darating na November 2, 2026 barangay at SK election? So bawal nga ba talaga mangampanya sa Facebook mga kababayan? Yan po ang pag-uusapan natin sa episode na ito. So ito po mga kababayan, hindi na po natin patatagalin. Ang tanong po natin, uulitin ko po, bawal ba talaga yun pong pangangampanya sa Facebook? Kasi marami po ang nakikita natin, lalong-lalo na kapag malapit na yung eleksyon, may mga nagpo-post patungkol po sa kanilang pagtakbo. Ito po yung sagot mga kababayan. Marami ang nagtatanong, pwede ba akong mangampanya sa Facebook para sa barangay at SK election 2026? Ito po yung maikling sagot. Hindi pa pwedeng mangampanya sa Facebook kung hindi pa campaign period. So sa tono po ng post na ito mga bayan, talagang bawal naman talaga yun pong pangangampanya sa araw na hindi pa po itinakda ng Commission on Elections para mangampanya yung isa pong kandidato. Okay, ayon sa COMELEC, ito po yung sabi ng COMELEC mga kababayan ha, ang sino mang kandidato sa barangay at SK elections, pakinggan po ninyo ha, lalong-lalo na yung mga kakandidato sa darating na BSKE. Ito po, ulitin ko po. Ayon sa COMELEC, ang sino mang kandidato sa barangay at SK elections ay hindi maaaring magsagawa ng anumang uri ng pangangampanya bago ang opisyal na campaign period. So napakaliwanag. Kabilang dito ang mga post, video reels, live streaming at iba pang paraan ng pagpapakilala sa sarili upang makahingi ng boto. So ibig po sabihin mga kababayan, bawal po mag-post yung isang kakandidato sa BSK ng mga post patungkol po sa paghingi ng boto. Yun po yung maliwanag. Okay? Hindi pa sila maaring magsagawa ng anumang uri ng pangangampanya. Binanggit po dito yung pag-post ng mga litrato, ng mga video reels, o kaya mag-live streaming at iba pang paraan para magpakilala na sila po ay hihingi ng boto. Bawal po yan mga kababayan, lalong-lalo na kapag hindi pa campaign period. O ano ang sakop nito? Kasama sa maaaring ituring na pangangampanya, ito po yung mga uri na kinikilala ng Commission on Elections na mga uri ng pangangampanya sa social media. Ito po, paghingi ng boto o suporta. Pangalawa, pagpapakilala bilang kandidato na may layuning makahikayat ng suporta. Ibig sabihin, nag-post ka o kaya ay nag-live ka na ikaw ay nagpapakilala na ikaw ay kandidato at hinihikayat mo yung mga manonood mo, lalong-lalo yung mga kabarangay mo, na suportahan ka. Yan po ang mga itinuturing na maagang pangangampanya o kaya premature campaigning. Pangatlo, pagpo-post ng slogan, campaign materials o election propaganda. Bawal po yun ha, mga slogan. Mga pagpo-post ng slogan, campaign materials, lalong-lalo yung may litrato ka, tapos nakalagay vote ganito, vote ganito. Okay? Bawal po yan mga bayan. At mga propaganda. Ito pa po, pangapat, pagla-live o paggawa ng video na may mensaheng iboto ako. Talagang bawal na bawal po talaga yun pong pag-live o kaya paggawa ng video na sasabihin mo doon sa iyong video na ikaw ay iboto. So talagang maagang pangampanya yun mga kabayan. Ito po, pagpapakalat ng campaign graphics
sa Facebook, kaya sa TikTok, o kaya sa Instagram, o kaya sa YouTube, at iba pang online platforms. So bawal po yung pagpapakalat ng mga campaign graphics sa Facebook at dun sa mga binanggit na mga online platforms. So ano ang batas dito mga kabayan? O ang basihan po mga kabayan ay ito pong nakasulat sa section 80 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa election campaigning o partisan political activity sa labas ng itinakdang campaign period. So talagang bawal po talaga, ayon po sa Omnibus Election Code, bawal po yung pangangampanya sa araw na hindi pa po itinakda ng Commission on Elections. So may araw po, I think mga 10 days yung ibinibigay ng COMELEC para magsagawa ng pangangampanya, panliligaw yung isang kandidato. Ang alam ko ay October 22 hanggang October 31. Yun po yung pagkakaalam ko mga kabayan para po sa BSKE 2026. From October 22 hanggang October 31, doon ka lamang pwedeng mangampanya, doon ka lamang pwedeng manligaw sa iyong mga kabarangay. Ito pa po, COMELEC Resolution number 11191 nagtakda ng campaign period para sa BSKE mula October 22. Sabi ko na nga ba October 22 hanggang October 31. Doon lamang po sa pagitan ng October 22 hanggang October 31. Doon lamang sa loob ng yan from October 22 hanggang October 31, doon ka lamang pwedeng mangampanya kaibigan. Okay? So, paano ito huhulihin ng COMELEC? Kung sakaling nag-post yung kabarangay mo na alam mong kakandidato, paano kaya sila mahuhuli mga abayan? Ito po, maaari gamitin ng COMELEC ang monitoring ng social media. Talagang may mga pagmomonitor doon sa social media accounts ng mga kakandidato. Ito pa po, mga reklamo at screenshots mula sa publiko. So may partisipasyon po dito. Yun pong mga kabarangay po natin o yung publiko. Kapag kayo po hinihikayat ng COMELEC, pagka kayo po ay may kilalang kandidato na talagang nagpo-post sa social media ng hihikayat na makahingi ng boto, mga kabayan, at masasabi nating maagang pangangampanya, pwede ho kayong mag-screenshots at ipakita po ninyo sa COMELEC. Okay? Pwede ho kayong magreklamo. Ito pa po, digital evidence tulad ng post, videos, comments, at shared content. Saka ito pa po, fact-checking at online monitoring teams ng COMELEC. Mayroon palang itatalagang mga team yung COMELEC para mag-monitor o mag-fact-checking ng mga ipinopost online ng mga kakandidato. O paano kaya kapag may sapat na ebidensya na patungkol nga po dito sa mga nagpo-post? Ito po yung sabi, kapag may sapat na ebidensya, maaaring magsagawa ng investigasyon ang COMELEC at magsampa ng kaukulang kaso laban sa lumalabag. Okay, napakaliwanag po kaya mag-ingat po yung mga kakandidato sa darating na barangay at SK election. Ito po yung paalala ng COMELEC. Hindi lahat ng post ng isang aspirant ay otomatikong election offense. Ngunit kung malinaw, tandaan po ninyo, ngunit kung malinaw na layunin nitong makahingi ng boto o magsagawa ng partisan political activity bago ang campaign period, maaari itong maging usapin sa COMELEC.
hindi bawal mag-post yung aspirante sa social media. Tandaan po ninyo ha, hindi lahat ng post ng isang aspirante sa social media ay automatikong official offense. Hindi po. Ngunit kung malinaw na ang layunin nito mga bayan ay makahingi ng suporta, makahingi ng boto sa kanilang mga kabarangay, yan po yung bawal mga kababayan. Okay? So, kagaya po ng sinabi ko kanina, mag-ingat po sa pagpo-post sa social media, lalong-lalo na yung mga kakandidato tatakbo sa darating na barangay at SK election na nakatakda ngayong November 2, 2026 para po kayo ay hindi po ma-disqualified ng Commission on Elections. Okay, sana ay naging maliwanag ang vlog natin ngayon, at kung nagustuhan po ninyo, paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat.